Napakawalang hiya ang ginawa nila kay Tatay Digong sa ICC ngayon mga kababayan. Dahil lumalabas mga kababayan na parang unti-unti nilang pinapatay si dating Pangulong Duterte. Dahil base dito sa kwento ni Bongo mga kababayan, na mangiyak-ngiyak pa mga kababayan hindi mapigilang papahagalgol si Bongo mga kababayan sa sitwasyon ngayon ni PRRD doon sa ICC. Dahil pati ang mga gamot niya mga kababayan ay pinagkait sa kanya. Hindi po nila binibigay ang mga tamang gamot kay PRRD. Kaya kung inyong mapapansin mga kababayan, iba kung magsalita si PRRD nung lumabas siya sa TV. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Si Tatay Digong mga kababayan, pansin din natin, akala nga natin mga kababayan di ba? Mayroon yan silang mga confidential drugs mga kababayan na ini-inject sa isang akusado para magsalita mga kababayan. Akala natin din drugs si PRRD. Yun pala mga kababayan, hindi binigyan ng gamot. Dalawang dahilan, maring nag-a-adjust sa oras at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot. Grabe. Hindi binibigay ang gamot. Parang ininject ng droga si PRRD na kung anong confidential drugs dyan mga kababayan. 28/1945. Hindi ganyan magsalita si Tatay Digong. Alam niyo ba? Na hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Kasalanan din niya ni Bangag mga kababayan ultimately. Dahil okay naman sana kung dalhin nila si PRRD kung hindi na talaga mapipigilan. Pero binigyan sana muna nila mga kababayan ng medical clearance. Dahil maraming tinitake na gamot si PRRD. Dapat tiningnan muna siya ng doktor kung fit to travel ba siya at nilista sana lahat mga kababayan ang mga gamot niya. Ngayon mga kababayan, walang gamot na dala. Dahil hindi na nila pinapasok ng kahit na sino mga kababayan kahit mga doktor. Sa pilitan nila sinakay sa aeroplano. Inibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Baka nagkuntsabahan na yung Bangag at ang ICC mga kababayan unti-unti nilang pinapahamak si Tatay Digong Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Mahirap niyan mga kababayan dahil banyaga na banyaga na ang ating kalaban. In the first place, hindi sana siya dapat maipadala doon ng basta-basta na lang. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong. Pati ang kamay niya mga kababayan nagtitwitch ang ganyan. Dahil hindi na niya naiinom ang kanyang medisina. Dahil hindi binibigay. Grabe. Kaya sa lahat ng mga politiko, yung mga traidor ng mga politiko, nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayo. Tinaidor na lahat mga kababayan nagtraidor lahat. Pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Tolentino. Makakatulog pa ba kayo? Sana bangungutin. Sana bangungutin. Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Wala na wala nang pakinabang sa kanila mga kababayan Doon na sila kay Bangag, sama-samang babangag muli. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Oo nga, nahuli na nga dito mga kababayan, hindi na yung tatakas. Minadali nilang isakay sa aeroplano. Walang court order. Noong Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Hanilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam
Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na kanya kaya tumakbo. Nakasungkod. Oo nga. Kaya pa ba niya tumakbo? Sabi pa ni Torre, kalad ka rin ko yan. Oh. Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Bangag na lahat mga kababayan eh. Ano sabi ni John Vic Remulla? Inasaan daw ang hustisya ng 30,000 mga kababayan na pinatay ni Duterte. Pinatay under Duterte's administration. Hello! Tapos ang sabi ng ICC, 43 lang pala. Pinamin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan nyo naman, Tatay Digong. Tulungan nyo naman. Manda kayo kapag si Sara na. At sana hindi napapalitin mga kababayan. Pagkatapos si Sara, si Nabaste, pati ito si Bongo, gawin natin ito presidente after ng mga Duterte. Nangungulila lahat. Alam nyo, hindi. Pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat since 2022, di na kami alam nyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya. Hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Kahit pa magiging presidente ito si Bongo mga kababayan, mananatili siyang special aid ni PRRD. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Nagda-dialysis ba si PRRD? Ewan lang natin mga kababayan na. Pero ang sabi ni Hanilet ba yun mga kababayan, mataas daw at kanyang blood sugar. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Ano kayang drip na yun, no? Scheduled sa March 12. Kaya pala mga kababayan, mayroon sang schedule for drip. Hinangay ni Bangag mga kababayan eh. Paano kung hindi yan gagawin doon sa ICC? Magde-deteriorate ang health ni PRRD niyan. Unti-unti, para talagang unti-unti pinapatay mga kababayan. Pati gamot ipagkakait. O, pinagkakait ang gamot. Sino mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Si Bangag! Si Bangag! Si Bangag! Si Bangag! Bangag! Si Bangag! Parehong... Bangag! February! Umpisa nung December. Grabe, no? Diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanilet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli. Para sa pagpapagamot niya. Shopee! May Shopee pa mga kababayan, oh. Pinagkait nila. Sa ano ni Bongo, notification. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Oh, wala man tsinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Nakapaa. Huli namin mag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi, Sana may medyas, no? Bingo, Attorney Major Dea. Di ba, oh, wala nga gamit mga kababayan. Demonyo talaga yung si Torre mga kababayan. Demonyo. Sana nga darating din ang araw niya ni Torre mga kababayan. Panagutan niya ang kanyang mga kasalanan. As soon as possible. Nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Tapos malamig pa mga kababayan sa Netherlands. Hindi na kaya, ang lamig doon. Alam nyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Ay, batukan namin yung pilotong yan. Sino ba yan? Sana sinabi na lang niya o sira ang aeroplano. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Major Dea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo. Nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako.
Pati si Kitty, mga kababayan, gawin natin yung presidente. Kitty, sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Si Trillanes, mga kababayan, dinamay yan si Kitty. Kahit nung minor de edad pa yan, 14 pa lang si Kitty ata noon, dinamay ni Trililing. Ganyan kahudas ang aso. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Pero wala na akong tatay. Ewan na natin, mga kababayan, kung makikita pa ba ni Kitty si Tatay Digong ng buhay. Marami ang nasasabi, mga kababayan, na balak talaga nilang ipabulok si PRRD sa ICC. Sa murang edad na... Sana, pumunta ka doon, Kitty, right now. Puntahan mo si Tatay Digong. Pero matapang si Kitty, ha? Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Tama. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Nahudas ginawa ng gobyernong bangag na nakipagkontrabahan doon sa ICC na pati gamot ni PRRD pinagkait sa kanya, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.